May mga sikretong tahimik na naglalakbay sa bawat henerasyon, nagpapasa mula isip sa isip nang hindi kailanman umaasa sa mga numero, formula, o komplikadong kalkulasyon. Ang ilalabas ko sa inyo ngayon ay hindi nahukay sa mga libro ng accounting o nagmula sa mga mesa ng malalaking bangko, kundi sa pinakanakabaong lugar, ang isip ng tao. Marami ang naniniwala na ang pagyaman ay nangangailangan ng espesyal na talento sa matematika, na ang pera ay sumasamba lamang sa mga bihasa sa spreadsheets at kalkulasyon. Ngunit ang katotohanan ay iba at napakasimple nito, halos nakakagulat. Ang pera ay hindi tumutugon sa mga numero. Ito ay tumutugon sa mga ideya, desisyon, at higit sa lahat, sa isang partikular na uri ng pag-isip. Ilan ang nabubuhay sa takot na talakayin ng pera? Ilan ang tahimik na naniniwala na hindi sila isinilang para umunlad? Ilan ang nagtatago sa likod ng pariralang, hindi ako magaling sa numero, na para bang ito ay isang permanenteng sentensya? Ang takot sa kakulangan ay maagang sumisiksik sa buhay, humuhubog sa mga pagpili, naglilimita sa mga pangarap, at nagpapalit sa matatalinong tao upang maging bilanggo ng isang hindi nakikitang paniniwala. At narito ang isang katotohanang kakaunti lamang ang tumatanggap, walang sinuman ang nagiging mahirap dahil sa kakulangan ng katalinuhan, kundi sa pagtanggap ng maling ideya tungkol sa kanilang sarili sa napakatagal na panahon. Noong kabataan ko bilang isang reporter, sinisikap ko pa ring intindihin kung bakit tila may di nakikitang pang-akit sa mga oportunidad ang ilang tao, samantalang ang iba naman ay hirap na hirap sa buong buhay nila para lang makaraos. Doon, sa isang panayam na babago sa takbo ng aking buhay, napaharap ako kay Andrew Carnegie, isang taong nagpabago sa kaisipan upang maging mga imperyo. Sa pagpupulong na yon, habang iniisip kong nagtitipon lamang ako ng mga sagot para sa isang report, hindi ko halos alam na tumatanggap ako ng isang misyon. Hindi niya ako kinausap tungkol sa mga formula o kalkulasyong pinansyal. Kinausap niya ako tungkol sa isang bagay na mas malalim, ang paraan ng pag-iisip ng mga tao bago pa man makahawak ng isang kusing. Pinaintindi niya sa akin, nang walang pasubali, na ang bawat dakilang imperyo ay nagsisimula ng hindi nakikita, sa loob ng isip, bago pa man magkaroon ng anyo sa mundo. At sa sandaling iyon, may nagbago sa loob ko. Dahil ako rin ay may mga takot. Ako rin ay nagmula sa simpleng simula. Ako rin ay nagduda sa aking sariling kakayahan. Pag-alis ko sa pulong na yon, wala akong pera sa bulsa. Ngunit dala ko ang isang ideya na mas mahalaga kaysa anumang kayamanan. Ang yaman ay nagsisimula sa desisyong mag-isip ng kakaiba. Ang pinakamalaking kaaway ng kasaganaan ay hindi implasyon, ni krisis, ni kakulangan ng edukasyon. Ang pinakamalaking kaaway ng kasaganaan ay ang ugaling magsalita ng masama tungkol sa pera, ang ituring ito bilang isang bagay na marumi, mapanganib o malayo. Ilang beses mo nang narinig na sinasabi ng isang tao na hindi masaya ang mga mayayaman? Ilang beses mo nang narinig na ang pera ay nagdadala lamang ng problema? Ang mga pariralang ito ay pumapasok sa isip, nagiging katotohanan, at nagsisimulang mamahala sa mga desisyon. Ang isip ng tao ay parang matabang lupa, lahat ng itanim dito ay lumalago. Kung magtanim ka ng takot, aanihin mo ang kawalan ng katiyakan. Kung magtanim ka ng pagdududa, aanihin mo ang paralisis. Kung magtanim ka ng kalinawan, aanihin mo ang direksyon. Ang pera ay hindi lumalapit sa mga natatakot dito. Lumalapit ito sa mga nakakaintindi rito. Maaga kong natutunan na hindi ang halaga ang nagpapabago sa isang tao, kundi ang isang tao ang nagpapabago ng halaga. Ang isang tao ay maaaring makatanggap ng $1,000,000 ngayon, at kung ang isip niya ay sanay pa rin sa kakulangan, sa maikling panahon ay wala na naman siyang matitira. Ang isa naman ay maaaring magsimula sa wala at, kung ang isip niya ay nakahanda para sa kasaganaan, ay makakahanap ng mga daan kung saan dati ay mga pader lamang ang naroon. Ang sikreto sa pagiging mayaman ng hindi mahilig sa matematika ay narito mismo, sa kakayahang sadyang idirekta ang sariling mga pag-isip. Karamihan ay hindi nabibigo dahil sa mga pagkakamali sa kalkulasyon, kundi sa hindi kailanman pagkontrol sa sariling mga pag-isip. Ang yaman ay sumusunod sa mga batas na kasing eksakto ng sa pisika, ngunit hindi ang mga ito matatagpuan sa mga numero, matatagpuan ang mga ito sa mga gawin ng isip. Mayroong tahimik na sakit na kasama ng milyon-milyong tao, ang takot na hindi masustentuhan ang pamilya, ang pangamba na tumanda ng umaasa sa pabor, ang pasakit ng pagtatrabaho ng buong buhay at pakiramdam pa rin na hindi ito sapat. Ang takot na ito ay hindi nagmumula sa wala. Ito ay isinilang mula sa maliliit na desisyon na inuulit sa paglipas ng mga taon, laging ginagabayan ng parehong walang malay na tanong, paano kung ako ay mabigo?
Ngunit halos walang sinumang nagtatanong sa sarili, paano kung ako ay magtagumpay? Ang isip na hindi sanay ay laging pinipili ang landas ng proteksyon, hindi ang pagpapalawak. At ang labis na proteksyon ay nagdudulot ng pagtigil. Ang pagtigil na nagkukunwari bilang pag-iingat ay isa sa mga pinakamapandayang anyo ng kahirapan. Sa mga panahong iyon, habang nagpapalit-palit pa ako sa mga newsroom at interview, naramdaman ko mismo ang bigat ng kawalan ng katiyakan. May mga gabi na nagtataka ako kung magbubunga ba ang mga ideyang iyon. May mga araw na tila napakabagal ng lahat, napakalayo. Ngunit nagpatuloy ako dahil may bago ng larawan na naitanim sa loob ko. Hindi ko na nakikita ang sarili ko bilang isang ordinaryong reporter. Nagsisimula na akong makita ang sarili ko bilang isang pinagkatiwalaan ng mas malaking misyon. At kapag nagbabago ang posisyon ng isip, nagbabago rin ang pag-ugali ng mundo. Ang pera ay epekto. Ang pag-iisip ay sanhi. Kung saan patungo ang isip, susunod ang buhay. Ito ang tunay na sikretong hindi sinabi sa iyo ng sinuman sa paaralan. Hindi ito tungkol sa pagiging bihasa sa mga numero, ito ay tungkol sa pagiging bihasa sa sarili mo. Ang kahirapan ay nagsisimula sa takot, ngunit ang yaman ay nagsisimula sa desisyon. At bawat desisyon ay isinilang sa katahimikan, matagal bago pa man magkaroon ng anumang nakikitang aksyon. Ang pumipigil sa iyo ngayon ay hindi kakulangan ng yaman, ito ay ang paraan ng pagpapakahulugan mo sa sarili mong kakayahan. Ang nagpipigil sa iyo ay hindi ang merkado, ni ang gobyerno, ni ang swerte. Ito ay ang pattern ng isip na hindi mo namamalayang inuulit. Hanggat naniniwala ka na kailangan mong maging mahusay sa matematika upang umunlad, patuloy kang susubukang manalo sa maling laro. Ang tunay na yaman ay nagsisimula kapag inaako mo ang pagkontrol sa iyong mga pag-isip, dahil ang isip, kapag nakahanay, ay nagpapalit ng anumang simpleng kasangkapan upang maging instrumento ng paglago. Mayroong nakatagong kapangyarihan sa bawat tao na bihirang magising. Ang kapangyarihang ito ay hindi nangangailangan ng komplikadong kalkulasyon. Nangangailangan ito ng kalinawan, desisyon, at lakas ng loob na iwanan ang mga lumang paniniwala. Ang mga natutong mag-isip ng may layunin ay hindi na muling umaasa lamang sa swerte. Ang mga natutong idirekta ang sariling isip ay hindi na muling magiging bihag ng mga sitwasyon. At lahat ito ay nagsisimula sa isang matalik at tahimik na pagpili na hindi nakikita ng sinuman, ngunit nagbabago sa lahat ng bagay. Sa loob ng maraming taon, napansin ko ang isang kakaibang pattern na paulit-ulit sa lahat ng antas ng lipunan, ang mga taong bihasa sa numero, account, at komplikadong istruktura, ngunit nadadapa sa pinakasimpleng desisyon sa sarili nilang buhay, habang ang iba naman, na may katamtamang pinag-aralan, ay lumikha ng mga kayamanan mula sa matibay na pagpili at malinaw na pananaw. Itinuro nito sa akin ang isang tiyak na bagay, hindi matematika ang nagdidikta ng iyong pinansyal na kapalaran, ito ang larawan na hawak mo sa iyong sarili kapag walang nakatingin. Ang isip ay gumagana tulad ng isang di nakikitang thermostat. Kinokontrol nito kung gaano kakalayo maaaring makarating. Kung ang thermostat na yon ay nakatakda para sa kakulangan, maaari ka pang kumita ng pera sa pagkakataon, ngunit malapit mo itong mawala, halos hindi mo namamalayan. Kung ito ay nakatakda para sa kasaganaan, maaari kang magsimula sa wala at patuloy pa ring lilipat patungo sa lalong lumalaking resulta. Ilang beses mo nang nahawakan ang isang magandang oportunidad, ngunit natakot kang kumuha ng panganib. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang proyekto dahil naisip mong hindi ka pa sapat na mahusay. Hindi iyon pag-iingat. Iyon ay pananabotahe sa sarili na nagkukunwari bilang pag-ingat. May panahon sa buhay ko na halos sumuko na ako sa lahat. Mga taon ng pananaliksik, mga kalsadang nilakbay, mga pintong sarado, mga pangakong hindi natupad. Isang araw, nakaupo akong mag-isa sa isang simpleng silid, may ilang dolyar sa bulsa at tumpok ng mga tala sa kamay, nilamon ako ng matinding kawalan ng pag-asa. Sa unang pagkakataon, seryoso kong pinag-isipan ang pagsuko. Ang pakiramdam ay ganap na pagkabigo. Lahat ay tila walang kabuluhan. Gabing iyon, natulog ako na mabigat ang isip at pagod ang puso. Ngunit paggising ko may nagbago. Hindi ito pera. Hindi ito balita mula sa labas. Ito ay ang matalik na desisyon na magpatuloy kahit walang garantiya. Ang tahimik na pagpiling iyon ang nagligtas sa buong kinabukasan ko. Kung nagpatalo ako sa takot sa araw na iyon, wala sa mga sumunod ang mag-exist. Ang alaalang ito ay nagdadala pa rin ng halong sakit at pasasalamat, dahil pinatunayan nito sa akin na ang pinakamadilim na sandali ay halos palaging nauuna sa pinakamahalagang pagbabago.
Karamihan sa mga tao ay hindi nabibigo dahil sa kakulangan ng kakayahan. Nabibigo sila sa pamamagitan ng pagputol sa sarili nilang landas ilang hakbang lang bago lumitaw ang resulta. Ang pagsuko ay nagpapagaan ng sakit sa maikling panahon, ngunit humihingi ng mataas na kapalit sa mahabang panahon. Ang pagpapatuloy ay masakit sa isang panahon, ngunit nagtatayo ito ng kalayaan. Ito ay isang pagpapalit na halos walang nagtuturo, ngunit isa na nagtatakda ng buong kapalaran. Ang karaniwang isip ay naghahanap ng ginhawa. Ang sanay na isip ay naghahanap ng direksyon. Ang ginhawa ay nagpoprotekta sa isang sandali. Ang direksyon ay nagpoprotekta sa buong buhay. Ipinakita ng mga klasikong pag-aaral noong maagang bahagi ng ika-20 siglo ng psikolohiya na ang utak ay tumutugon ng iba kapag malinaw na nakikita ng isang tao ang nais niyang makamit. Ang sistema ng nerbiyo ay nagsisimulang kumilos na parabang ang layunin ay totoo na, nakakaimpluwensya sa mga desisyon, reaksyon at pag-ugali. Ito ang mismong itinuro ng mga dakilang palaisip tulad ni William James ilang dekada na ang nakalipas. Ang pag-iisip ang lumilikha ng pundasyon ng pag-ugali, at ang pag-ugali ang lumikha ng mga resulta. Hindi ito mistisismo. Ito ay paggana ng tao. Ang isip ay sumusunod sa kung ano ang tinatanggap nito bilang totoo. At kung ano ang tinatanggap nito ay sa huli gumagabay sa bawat pagpili, mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Ngayon, hayaan niyo akong magbigay ng mahalagang paghinto rito. Kung, hanggang sa puntong ito, mayroong anumang nasabi na umalingaw sa inyo, kung ang alinman sa mga ideyang ito ay tila nagsalita sa sarili ninyong kwento, kung gayon ito ang sandali upang palakasin ang channel na ito ng paglago. Mag-click ng like at mag-subscribe sa channel. Ang simpleng kilos na ito ay nagbibigay daan sa mensaheng ito na makarating sa ibang tao na kasalukuyan din nakulong sa parehong pagdududa na naramdaman niyo noon. Kapag sumusuporta kayo, hindi lang channel ang pinapalakas ninyo, nakikilahok kayo sa pagbabago ng maraming buhay, kasama ang sa inyo, dahil kung ano ang sinusuportahan nyo, lumalago. Balikan natin ang tungkol sa pera. Ang pinakamalaking pagkakamali ng mga tao ay ang subukang lutasin gamit ang isang spreadsheet kung ano ang kailangang lutasin sa loob ng pagkakakilanlan ng isang tao. Sabi nila, kapag mas lumaki ang kita ko, saka ako magbabago, pero kabaligtaran ang proseso. Una, magbago ka sa loob, pagkatapos ay magbabago ang iyong pananalapi sa labas. Hanggat nakikita ng isang tao ang kanyang sarili na sadyang nakakaraos lang, lahat ng desisyon niya ay magiging maliit. Kapag sinimulan niyang tingnan ang kanyang sarili bilang isang tagapaglikha, lumalawak ang kanyang mga desisyon. Ang pera ay isa lamang tagahatid ng mensahe. Malinaw nitong ipinapakita kung paano mo ginagamot ang iyong sarili sa loob. Ilan sa mga kakilala mo ang nagtatrabaho ng walang pahinga, umuuwi ng lubos na pagod, ginagawa ang lahat ng sakripisyo, ngunit nananatili pa rin sa iisang lugar. Hindi ito kakulangan ng pagsisikap, ito ay kakulangan ng malinaw na direksyon. Ang pagsisikap na walang direksyon ay nagdudulot ng pagod. Ang direksyon na may kasamang pagsisikap ay lumilikha ng pag-unlad. Ang isip ay nangangailangan ng malinaw na layunin. Kung wala ito, naliligaw ito sa mga pang-araw-araw na abala, bayarin, at problema. Sa pagkakaroon nito, sinisimulan nitong gawing kasangkapan sa paglago maging ang mga paghihirap. Ang pinakamalalim na takot ng halos lahat ng tao ay hindi ang maubusan ng pera. Ito ay ang takot na hindi ka sapat. Nagkukunwari ang takot na ito bilang kawalan ng seguridad sa pananalapi, ngunit sa totoo lang, ito ay personal na kawalan ng seguridad. At narito ang isang katotohanang nakapagpapalaya, hindi mo kailangang mahalin ang matematika upang yumaman, ngunit kailangan mong matutong igalang ang sarili mong kakayahang mangarap ng malaki. Ang mga nagpapababa sa kanilang sarili ay hinding-hindi makakabuo ng anumang mas dakila kaysa sa sarili nilang pagdududa. Ang mga nagpapahintulot sa kanilang sarili na mangarap ng matapang ay nakakatuklas ng mga landas na hindi pa umiiral noon. Unti-unti, napagtanto ko na ang kayamanan ay sumusunod sa isang tahimik na batas. Naiipon ito sa paligid ng mga nagpasya na buong pananagutan ang kanilang sariling buhay. Hindi mo maaaring ipasa sa iba ang iyong kapalaran. Hanggat naniniwala ang isang tao na nakasalalay siya sa pagkakataon, nananatili siyang bilanggo ng mga pangyayari. Kapag tinanggap niya na ang kanyang mga pagpili ang humuhubog sa kanyang kinabukasan, siya ang nagiging manunulat ng sarili niyang kwento. Ang isip ang lupa kung saan itinatanim ang lahat ng kayamanan. Kung ang lupang iyon ay nadumihan ng takot, pagdududa, at pagsuko, gaano man karami ang iyong ipunla, walang usbong.
Kung ang lupa ay inihanda ng may kalinawan, layunin, at desisyon, maging ang pinakamaliit na binhi ay mamumukadkad. Ang sikreto ay wala sa mga numero, ito ay nasa kung paano mo tinitingnan ang iyong sarili kapag iniisip mo ang mga ito. At marahil naririnig mo ang lahat ng ito at nagtataka ka kung mayroon pa bang oras, kung posible pa rin ba, kung hindi pa ba huli ang lahat. Simple lang ang sagot, hanggat nag-isip ka, may paraan. Hanggat humihina ka, may posibilidad. Ang tanging sandali kung kailan natatapos ang lahat ay kapag nagpasya kang huminto sa loob bago ka huminto sa labas. At ang desisyong iyon, sa kabutihang palad, ay ganap pa ring nasa iyong mga kamay. Sa isang punto ng aking paglalakbay, naunawaan ko na karamihan sa mga tao ay walang problema sa pera, mayroon silang problema sa pagdedesisyon. Gusto nila ng mga garantiya bago kumilos, seguridad bago sumubok, resulta bago magbago. Ngunit hindi ganoon gumagana ang mundo. Tumutugon lamang ang buhay matapos mong gawin ang unang hakbang, at halos palagi, ginagawa ang hakbang na yon kahit may takot. Ilang beses mo nang ipinagpaliban ang isang proyekto, naghihintay ng perpektong pagkakataon. Ilang beses mo nang sinabi sa iyong sarili na hindi ka pa handa, na kailangan mo pang matuto ng higit, na nangangailangan ka ng mas matatag na pundasyon. Ang perpektong sandali ay isang matikas na pagbabalakayo ng takot. Nagpapakita ito bilang pag-iingat ngunit kumikilos bilang isang bilangguan. At habang matagal kang naghihintay, ang iba, na kapwa hindi sigurado ngunit determinado, ay umaabante sa harap mismo ng iyong mga mata. May isang partikular na gabi na malakas pa ring umaalingaw-ngaw sa akin hanggang ngayon. Katatanggap ko lang ng sunod-sunod na pagtanggi. Mga pintong akala ko ay matatag na nakasara ay biglang bumagsak ng sabay-sabay. Naglakad ako ng ilang oras ng walang direksyon, na may buhol sa dibdib na humihigpit sa bawat salitang pagdududa na sumasagi sa aking isipan. Sa isang pagkakataon, huminto ako sa harap ng isang madilim na display window, nakikita lamang ang aking sariling pagod na refleksyon. Doon, sa simpleng larawang iyon, napagtanto ko ang isang bagay na nagpabago sa lahat. Hinihintay kong maniwala ang mundo sa akin, bago ako maniwala sa aking sarili. Malalim akong nasaktan ng katotohanan iyon. Nakaramdam ako ng galit sa sarili, kahihiyan, at kasabay nito, isang kakaibang lakas ang nagsimulang bumukal mula sa kailaliman ng aking dibdib. Umuwi ako ng gabing iyon na iba sa kung paano ako umalis. Hindi may mga garantiya, kundi may bagong paninindigan. Kinabukasan, hindi na pareho ang aking boses, hindi na pareho ang aking determinasyon, hindi na pareho ang aking presensya. At ang mga tugon ay nagsimulang magbago, hindi dahil naging madali ang mundo, kundi dahil huminto ako sa pagtingin sa aking sarili bilang isang maliit sa harap ng mga pangyayari. Ang pera ay palaging umaayon sa kung paano mo ipinoposisyon ang iyong sarili sa loob. Ang mga humihingi ng kaunti sa buhay ay tumatanggap din ng kaunti. Ang mga humihingi ng marami ngunit walang paninindigan ay nakakatanggap ng kalituhan. Ang mga humihingi ng marami ng may kalinawan at desisyon ay nakakaranas ng pagtutol sa simula, ngunit nag-aani ng lakas sa huli. Ang kahirapan sa isip ay hindi nagmumula sa kakulangan ng yaman, nagmumula ito sa pagtanggi na kumuha ng kinakalkulang panganib. At narito ang isa sa mga pinakamahirap tanggapin na batas ng buhay, lahat ng pagpapalawak ay nangangailangan ng panandaliang paghihirap. Ang pagtaka sa paghihirap ay pagpili na manatiling maliit. Ang pagdaan dito ay pagpili na lumago. Isaalang-alang ang kwento ni Henry Ford. Bago niya itinayo ang kanyang imperyo, naharap siya sa mga pagkabigo na sana ay nagpatigil na sa marami ng tuluyan. Siya ay nilibak, pinagdudahan, at muntik ng mawasak. Ngunit may isang bagay na hindi niya kailanman ikinompromiso, ang paninindigan. Hindi siya umusad dahil sigurado siya sa lahat, umusad siya dahil tumanggi siyang tanggapin ang sarili niyang mga limitasyon bilang isang huling hatol. Marami ang nagtawa noon. Marami ang pumalakpak kalaunan. Ang padron na ito ay laging nauulit. Una ay ang pagdududa ng iba. Pagkatapos ay ang kumpirmasyon ng mga resulta. Ang mga pag-aaral na isinagawa sa mga unang dekada ng ika-20 siglo ay nagbunyag ng isang malalim na katotohanan. Ang mga manggagawang tinatrato bilang mahalagang bahagi ng isang proseso ay mas produktibo, kahit na ang mga pisikal na kondisyon ay hindi perpekto. Pinatunayan nito na ang pagtingin sa sarili ng isang tao ay direktang nakakaapekto sa kanyang pagganap. Hindi ang kapaligiran ang nagtatakda sa isip, ang isip ang nagbibigay ng bagong kahulugan sa kapaligiran. Ang mga nakakakita sa kanilang sarili bilang isang maliit na piyesa ay nabubuhay tulad ng isang maliit na piyesa.
Ang mga nakakakita sa kanilang sarili bilang isang tagalikha ay nagsisimulang lumikha. At ngayon, nais kong imungkahi ang nag-iisang hamon ng buong paglalakbay na ito. Sa loob ng 7 magkakasunod na araw, tuwing umaga, bago simulan ang anumang gawain, ipapahayag mo ng malakas, malinaw, at walang pagmamadali, ang halaga na nais mong makamit sa iyong buhay, palaging sa dolyar ng Estados Unidos. Nakasulat ng buo sa salita, na parang ito ay totoo na. Pagkatapos, sasabihin mo kung anong uri ng tao ang kailangan mong maging upang umayon sa realidad na iyon. Hindi ito isang walang saysay na pangako, ito ay pagsasanay sa pagkakakilanlan. Sa loob ng 7 araw, hindi ka yayaman, ngunit isang bagay na mas makapangyarihan ang magsisimulang magbago, ang iyong kaisipan. At kapag nagbago ang padron, nagbabago ang daloy. Karamihan sa mga takot sa pananalapi ay hindi nakatali sa pera mismo, kundi sa paghuhusga. Ang takot na magkamali, ang takot na magmukhang walang kakayahan, ang takot na masaksihan ng iba ang iyong pagtatangka at ang iyong pagbagsak. Ilang desisyon ang iyong isinuko dahil sa pag-aalala sa opinyon ng iba. Ilang pangarap ang pinatahimik bago pa man ito mabuo dahil sa mapanuring tingin. Ang takot sa pagkabigo ay isa sa pinakamalaking hadlang sa tagumpay. Ginagawa nitong pag-aalinlangan ang potensyal. At ang matagal na pag-aalinlangan ay nagiging pagsisisi. Walang kayamanan ang nabubuo ng walang anumang uri ng paglalantad. Ang mga nagnanais umani sa ganap na katahimikan ay karaniwang nauwi lamang sa pagkabigo. Sinusubok ng mundo ang mga nagsasabing gusto nilang lumago. Pinagmamasdan nito kung sino ang umaatras, sino ang nagpapatuloy, sino ang nagtatago, sino ang naninindigan. At, hindi maiiwasan, mas marami itong ibinibigay sa mga nagpapakitang handa silang pasanin ang bigat ng kanilang sariling ambisyon. Ang problema mo ay hindi ang hindi pagkagusto sa matematika. Ang problema mo ay maaaring natuto kang humingi ng napakakaunti sa buhay. Maaaring normalisado mo ang kakulangan, ginawa mong layunin ang sapat lang. Ngunit ang isip ng tao ay hindi idinisenyo para sa simpleng kaligtasan, ito ay ginawa upang lumawak. Kapag inilipat mo ang iyong focus mula sa pagprotekta patungo sa pagbuo, nagsisimulang mag-ayos ang lahat. Ang parehong mundo, ang parehong kondisyon, ang parehong mga kamay, ngunit isang ganap na naiibang pananaw. Sumusunod ang pera sa pagkakakilanlan. Hinahanap nito ang mga handang pamahalaan ito una mula sa loob. Lumalayo ito sa mga nabubuhay pa rin na hati sa pagitan ng pagnanais na lumago at ng takot na malantad. Ang kawalan ng desisyon ay nagtataboy ng mga pagkakataon. Ang matatag na desisyon, kahit hindi perpekto, ay lumilikha ng mga bagong landas. Marahil ginugol mo ang iyong buong buhay sa pagiging masyadong maingat, masyadong mapagbantay, masyadong maliit upang maiwasan ang pagdurusa. Ngunit ang buhay na ganap na umiiwas sa sakit ay ganap ding umiiwas sa kadakilaan. At walang tunay na paglago kung walang sinasadyang panganib. Sa loob mo nakasalalay ang isang potensyal na marahil ay hindi pa kailanman tunay na hiniling. At ang potensyal na hindi hinihingi ay nagiging pagkabigo. Hindi ginagantimpalaan ng buhay ang mga intensyon. Tumutugon ito sa mga desisyon na pinananatili sa paglipas ng panahon. Ang mga nagdedesisyon lamang ayon sa emosyon ay nauurong. Ang mga nagdedesisyon ayon sa paninindigan ay nagtatayo. At kapag natutunan mo ito, mauunawaan mo na ang pera ay hindi kailanman ang pinakahuling premyo. Ito ay isa lamang nakikitang ebidensya ng isang mas malaking hindi nakikitang katotohanan, ang lakas ng loob na maging isang tao na hindi pa umiiral noon. Habang mas lumalalim ang aking mga pag-aaral at obserbasyon, lalong luminaw na ang pera ay hindi kailanman nananatili sa panig ng kawalan ng desisyon. Hindi ito kumakapit sa pagdududa, hindi ito nagtatayo ng tahanan sa mga nag-aalinlangan na isip. Dumadaloy ito ng natural sa mga natutong panindigan ang isang desisyon, kahit na ang lahat sa paligid ay tila hindi matatag. May mga taong ginugugol ang kanilang buong buhay sa pag-iwas sa mga pagkakamali, at dahil doon mismo, hindi sila nakakamit ng anumang dakila. Ang paggawa ng mga pagkakamali ay bahagi ng pagtatayo. Ang tunay na pagkabigo ay hindi sa pagbagsak, ito ay sa pagtanggi na bumangon muli. Ang isip na umiiwas sa pagkakamali sa lahat ng paraan ay umiiwas din sa tagumpay sa parehong sukat. Marami ang nalilito sa seguridad sa pagtigil. Ang pananatili sa parehong lugar ay nararamdamang ligtas dahil kilala na ang lupain, ngunit ang ganitong uri ng seguridad ay nagpapataw ng hindi nakikitang halaga, ang dahan-dahang pagguho ng kumpiyansa sa sarili. Unti-unti, nasasanay ang isang tao na humingi ng mas kaunti sa buhay, umasa ng mas kaunti sa kanyang sarili,
tumanggap ng mas mababa kaysa sa alam niya, sa kaibuturan, na maaari niyang marating. At saka sumisibol ang kakaibang pakiramdam ng kawalan, kahit pa tila maayos ang lahat. Maayos na tahanan, matatag na gawain, bayad na mga singil, at isang tahimik na pagkabalisa na hindi natutulog. Ang kawalang ito ay hindi kawalan ng pasasalamat. Ito ay ang tawag ng potensyal na masyado ng matagal na binaliwala. Sa buong pananaliksik ko, nakasalamuha ako ng mga kwento ng mga individual na nilabanan ang pagkutya, paninira, at matinding pagod, subalit patuloy pa ring lumaban. Si Thomas Edison ay isa sa kanila. Ilang beses siyang nabigo bago nagtagumpay na magdala ng sarili niyang ilaw upang talunin ang dilim. Daan-daan. Marahil ay higit pa. Bawat nabigong pagtatangka ay maaaring ang huling patak na. Ngunit sa kanyang isip, bawat kabiguan ay isa lamang pagsasaayos sa daan. Kung saan nakita ng marami ang pagkatalo, nakita niya ang pagpipino. Kung saan umatras ang marami, siya ay nagpatuloy. At ito mismo ang kaisipang nagtatangi sa mga sumusubok lang mula sa mga nagtatayo ng isang bagay na pamatagalan. Sa simula ng siglo, ipinahiwatig na ng seryosong pag-aaral sa pag-ugali ng tao na ang pagtitiyaga ay direktang konektado sa identidad na nabuo ng isang tao tungkol sa kanyang sarili. Hindi lang ito lakas ng kalooban, ito ay pagtingin sa sarili. Yaong mga nakakita sa kanilang sarili bilang pansamantalang natalo ay patuloy na sumubok. Yaong mga nakaramdam na tuluyan ng nabigo ay sumuko sa unang balakid. Ang katawan ay sumusunod sa isip. Ang pera, bilang bunga, ay sumusunod din sa parehong di nakikitang utos. Nagkaroon din ng panahon sa buhay ko kung kailan naranasan ko ang kabilang panig ng pagdedesisyon, ang di inaasahang kagalakan na lumalabas kapag pinili mong magpatuloy kahit walang mga pangako. Pagkaraan ng maraming taon sa daan, nag-iisang pananaliksik, at mga gabing tanging pananalig lamang ang nagpatuloy sa akin, nakatanggap ako ng kumpirmasyon na isa sa aking mga gawa ay sa wakas makakarating sa malawak na madla. Nang dumating ang balitang iyon, hindi ako nagdiwang ng mga party o marangyang kilos. Umupo ako ng tahimik, lumuluha ang mga mata, nakakaramdam ng isang tahimik, payapa, halos di kapani-paniwalang kagalakan. Hindi pampublikong pagkilala ang nagpakilos sa akin, ito ang personal na katiyakan na hindi ko ipinagkanulo ang sarili ko noong tila masyadong mahirap ang lahat. Ang kagalakang iyon ay hindi nagmula sa pinansyal na resulta mismo. Ito ay nagmula sa katapatan sa isang desisyong ginawa taon na ang nakalipas, sa ganap na katahimikan. Ito ay isang punto na ilan lamang ang tunay na nakakaunawa. Ang pinakamalaking gantimpala ng isang nakahanay na isip ay hindi pera. Ito ay ang kapayapaan ng hindi pagsuko sa sarili. Ang pera ay dumarating pagkatapos, bilang isang bunga. Karamihan ng tao ay hinahabol ang epekto at binabaliwala ang sanhi. Ang sanhi ay palaging magiging kalidad ng iyong mga desisyon kapag walang nagpapalakpak. Ilang beses ka nang nakaramdam ng kagustuhang sumuko, ngunit, sa labas, patuloy nang umiti para hindi mag-alala ang sinuman. Ilang gabi ka nang natulog ng pagod, hindi mula sa mismong trabaho, kundi mula sa pakiramdam ng pag-ikot-ikot lamang. Nangyayari ito dahil ang isip ng tao ay ginawa upang umusad. Kapag nakita nitong humihinto siya, nagsisimula itong magkasakit ng tahimik. Napapagod ang katawan, bumibigat ang damdamin, nawawala ang motibasyon. At nagsisimulang maniwala ang isang tao na ang problema ay pera, samantalang sa totoo, ang problema ay kawalan ng direksyon. Ang yaman ay hindi ipinanganak mula sa padalos-dalos na pag-ipon, ito ay sumisibol mula sa mahusay na nakadirektang pagpapatuloy. Hindi ang dami lang ng pagsisikap ang bumubuo ng matatag na kinabukasan, ito ang may malay na pag-uulit ng tamang mga desisyon sa paglipas ng panahon. Maliliit, di nakikitang mga pagpili na ginagawa araw-araw ang humuhubog sa buong kapalaran. Yaong mga natututo nito ng maaga ay nakakaiwas sa maraming taon ng pagdurusa. Yaong mga natututo ng huli ay maaari pa ring baguhin ang lahat dahil mas mabilis tumugon ang oras sa desisyon kaysa sa pagsisisi. Ang pinakamalaking panganib ay hindi ang sumubok at mabigo. Ang pinakamalaking panganib ay ang gugulin ang iyong buong buhay sa pagtatangkang protektahan ang iyong sarili mula sa sakit at, sa huli, matuklasan na pinrotektahan mo rin ang iyong sarili mula sa sarili mong kadakilaan. Walang kasaganaan ng walang paglantad. Walang paglago ng walang ilang antas ng kahirapan. Ang lahat ng bagay na karapat-dapat dalhin ay nangangailangan ng lakas upang panatilihin ito. Hindi iginagalang ng pera ang mga dahilan. Tumutugon ito sa mga saloobin. Umaakit ito sa mga nagpoposisyon sa kanilang sarili bilang may kakayahang panatilihin ito.
Yaong mga umiiwas sa responsibilidad sa pananalapi kahit bago pa man ito makamit ay natural na nagtutulak palayo sa mga pagkakataong maaaring magpabago sa kanila. Kailangang mas malaki ang isip kaysa sa halagang nais nitong matanggap. Kung hindi, ang tagumpay mismo ay nagiging isang pasaning hindi kayang dalhin. Hindi ka nilikha para lamang mabuhay hanggang sa katapusan ng iyong mga araw. Mayroong isang bagay sa loob mo na naghahangad ng pagpapalawak, paglikha, pagpapahayag. Ang pagbaliwala sa tawag na ito ay hindi ka kaagad sisirain, ngunit dahan-dahan itong kinukubkob ang kagalakan sa buhay. Ang pagsagot dito ay nangangailangan ng lakas ng loob, ngunit ibinabalik nito ang dangal, layunin at direksyon. Habang ginugugol ng marami ang kanilang buhay sa pagtatangkang iwasan ang mga pagkakamali, ilan lamang ang nakakaunawa na ang pinakamalaking pagkakamali ay ang hindi kailanman tunay na sumubo. At ang kaalamang ito ay nagbabago ng lahat. Dahil kapag naintindihan mong hindi mo kailangang maging perpekto, kundi maging consistent lamang, ang bigat ng inaasahan ay bumababa mula sa iyong mga balikat. At, nang wala ang bigat na iyon, ang paglalakbay ay sa wakas nagsisimulang magkaroon ng saysay. Sa paglipas ng mga taon, naintindihan ko ang isang bagay na mas malalim pa. Ang pera ay hindi lamang lumalayo sa mga natatakot dito, kundi pati na rin sa mga nagtatangkang gamitin ito bilang emosyonal na takas. May mga taong gustong yumaman upang patunayan ang isang bagay sa isang tao, upang patahimikin ang mga kritiko, upang itago ang mga lumang sugat. At halos palagi silang nabibigo, hindi dahil sa kakulangan ng pagsisikap, kundi dahil inilagay nila ang maling bigat sa pera. Ang pera ay hindi nilikha upang pagalingin ang mga kawalan ng katiyakan, kundi upang palawakin ang kung sino na ang isang tao sa kaibuturan. Yaong mga nagtatangkang gamitin ang yaman bilang isang pampamanhid ay sa huli matutuklasan na walang anumang halaga ng dolyar ang makakabili ng panloob na kapayapaan. Ngunit yaong mga bumubuo ng yaman bilang bunga ng isang nakahanay na isip ay nakakatuklas ng isang bagay na bihira, kalayaang walang sisi. Ilang tao na ang nakita mong kumita ng malaking halaga at nanatili pa ring hindi mapakali, naghihinala, laging umaasa na mawawala ang lahat. Nangyayari ito dahil yumaman sila sa labas bago pagyamanin ang kanilang sarili sa loob. Ang isip ay gumagana pa rin sa paraan ng kakulangan kahit puno ang pitaka. Ang tunay na sikreto sa pagbuo ng yaman ay hindi tungkol sa pagdaragdag ng mga numero, ito ay tungkol sa pagbabawas ng mga takot. Pagbabawas ng mga paniniwalang naglilimita. Pagbabawas ng mga dahilan na paulit-ulit na parang sirang plaka. Dahil ang lahat ng kinukonsinti mo, pinapalakas mo. At ang lahat ng pinapalakas mo, ang siyang namumuno sa iyong buhay. Mayroong isang tahimik na penomena na ilan lamang ang nakakapansin, kapag ang isang tao ay gumugugol ng mga taon sa pagsasabi sa kanilang sarili na hindi sila ipinanganak upang umunlad, sumusunod ang katawan sa di nakikitang utos na iyon. Nagbabago ang tindig, nagbabago ang tono ng boses, nagbabago ang mga desisyon. Nagsisimulang tanggihan ng tao ang mga oportunidad ng hindi niya namamalayan. Nakita ko ang mga lalaki na tumanggi sa mga panukala na maaaring magpabago ng kanilang buhay dahil lamang, sa kaibuturan, hindi nila naramdaman na karapat-dapat sila. Ang isip ay nagtatayo ng mga pader kung saan dating mayroon lamang mga pinto. At saka pa sila nagtataka kung bakit walang nakapapasok. Ipinakita na ng behavioral science, matagal bago naging popular ang termino, na ang mga emosyong pinanatili sa mahabang panahon ay humuhubog sa kalusugan, mga pagpili, at maging sa pananaw sa realidad. Ang mga taong pinamamahalaan ng pagkabalisa sa pananalapi ay may posibilidad na gumawa ng padalos-dalos na mga pagpili. Ang mga taong pinamamahalaan ng pakiramdam ng kawalan ng kakayahan ay may posibilidad na magtago sa mga predictable na gawain. Ang mga taong naglilinang ng panloob na kumpiyansa ay may posibilidad na makatiis ng mas maraming pressure, mas maraming pagtanggi, at mas maraming oras hanggang sa lumabas ang mga resulta. Hindi ito usapin ng swerte, ito ay tungkol sa estrukturang emosyonal. Nagkaroon ng isang kuryosong yugto sa buhay ko na naglalarawan nito ng malinaw. Sa isang pagkakataon, pagkatapos ng isang lektura, nilapitan ako ng isang lalaki at, na may medyo nahihiyang ngiti, sinabi sa akin na sinubukan niyang ilapat ang aking mga turo dahil lang sa kuryosidad, nang hindi tunay na naniniwala. Sinabi niya na hindi niya lubos na pinagkakatiwalaan ang mga ito, ngunit nagpa siyang mag-eksperimento dahil sa katigasan ng ulo. Sinabi niya sa akin na pagkaraan ng ilang linggo ng pag-aayos ng kanyang paraan ng pag-isip, hindi inaasahang na-promote siya. Habang ikinukwento niya ito, tumawa siya sa kanyang sarili, halos nahihiya dahil nagduda siya.
Ang mahinang tawanan na yon na may halong sorpresa ay nanatili sa aking isipan. Hindi ito isang matagumpay na hiyaw. Ito ay ang tawanan ng isang taong nakakaunawa na walang saysay siyang nagsasabotahe sa kanyang sarili sa masyadong matagal na panahon. Ipinakita nito sa akin na, minsan, ang pinakamalaking hadlang sa pagitan ng isang tao at ng kanyang kasaganaan ay ang katigasan lamang ng ulo na patuloy na maniwala sa isang lumang limitasyon. Karamihan ng tao ay hindi nawawalan ng pera, nawawalan sila ng oras. At ang oras ang tanging yaman na hindi nababalik. Maaaring muling itayo ang pera. Maaaring mabawi ang kredito. Maaaring maibalik ang reputasyon. Ngunit ang mga taon na ginugol mo sa pagdududa sa iyong sarili ay hindi nababalik. Bawat araw na nabuhay ng mas mababa sa iyong tunay na potensyal ay isang puhunan na ginawa sa iyong sariling pagkadismaya sa hinaharap. Hindi ito isang banta, ito ay isang realisasyon. Hindi mo kailangang maging henyo sa numero. Kailangan mo lang matutunan na huwag ipagkanulo ang sarili mong intuisyon kapag ito ay tumatawag para sa paglago. Kailangan mong tumigil sa pakikipagtawaran sa iyong sariling mediocrity na parang ito ay pag-ingat. Kailangan mong matutunang ihiwalay ang takot sa pag-ingat. Ang takot ay nagpapahirap kumilos. Ang pag-iingat ay gumagabay. Ang isa ay nagpoprotekta sa ego, ang isa naman ay nagpoprotekta sa hinaharap. Ilang desisyon na ang ipinagpapaliban mo dahil hinihintay mo pa rin ang mga garantiya. Ilang beses mo nang naramdaman sa kaibuturan ng iyong dibdib na dapat kang baguhin ang isang bagay, ngunit nanatili ka sa parehong lugar para lamang iwasan ang kakulangan sa ginhawa. Ang kakulangan sa ginhawa na iniiwasan mo ngayon ay tiyak na sisingilin ka ng interes bukas. Laging naniningil ang buhay. Ang pagkakaiba ay kung kailan mo pipiliing magbayad. Ang lihim na naglakbay sa maraming henerasyon ay hindi komplikado. Hindi lang ito komportable para sa mga nasanay na paliitin ang kanilang sarili. Ang pag-iisip ang nagtatakda ng identidad. Ang identidad ang nagtatakda ng desisyon. Ang desisyon ang nagtatakda ng kapalaran. Hindi matematika ang nagtatayo ng yaman, ito ay isang isip na sinanay na hindi yumuyukod sa takot ang nagtatayo ng pundasyon ng lahat ng kayamanan. Hindi ka idinisenyo upang ulitin ang parehong mga problema ng walang hanggan. May isang bagay sa loob mo na tumatawag para sa pagpapalawak, paglago, paglampas. Ang tanggihan ang tawag na iyon ay ang basta lamang mabuhay. Ang sagutin ito ay ang tunay na mabuhay. At ang tunay na pamumuhay ay nangangailangan ng pagtanggap ng responsibilidad para maging mas dakila kaysa sa iyo kahapon. Ang lahat ng kasaganaan ay nagsisimula sa panloob na pahintulot. Kapag binigyan mo ang iyong sarili ng pahintulot na lumago, nagsisimulang muling mag-ayos ang mundo sa paligid ng desisyong iyon. Hindi dahil naging mas madali, kundi dahil naging mas malakas ka. At kapag lumakas ang isipan, ang pera, maaga o huli, ay susunod lang sa landas na nabuo na sa loob mo. Bago tayo magpatuloy, gusto kong iwanan ka ng isang tahimik na paanyaya, halos parang isang bulong sa iyong tainga. Kung may alinman sa mga salitang ito ang tunay na tumimo sa iyong puso, kung sa isang punto ay nakaramdam ka ng paninikip ng dibdib, isang kislap ng pag-asa, o maging isang pagkabalisa na mahirap ipaliwanag, marahil ay may napakalapit sa iyo ang lubos na nangangailangan marinig ito ngayon. Isang taong naging sobrang tahimik, sobrang pagod, o labis na nawawalan ng pag-asa. Ibahagi ang bidyong ito sa espesyal na taong iyon. Minsan, ang isang mensahe sa tamang panahon ay maaaring makatipid ng maraming taon ng tahimik na pagdurusa. At manatili ka sa akin dahil marami pa akong ibubunyag. Maglakbay tayo ng magkasama at magkita tayo sa susunod na video.